O pakinggan natin malaking magandang paliwanag ni Attorney Abayon. Ito yung pinakabagong abogado ni Mans Carpio. Kinuha niya ito sa kanyang kaso diyan sa mga taga-Congress. O itong si Abayon. Mahusay kasi ito magpaliwanag eh. Pakinggan natin yung BIR box issue. Sa 2026 impeachment case si Vice President Sara Duterte as of April 29, 2026 kung saan nagkaroon po ng impeachment hearing yung Committee on Justice House of Representatives. So madami po kasing interesting na bagay na nangyari doon. Unang-una, in relation po to this box, itong nakikita nyo ngayon na color green, and then pangalawa, may ginawa pong declaration din or botohan. So i-discuss po natin yon, and then i-discuss ko din po yung mga possible next steps na mangyari sa impeachment case na to. Okay, so yan po ang magiging video natin for today. Okay, so una po, ang interesting na discussion natin dito is yung tungkol nga po dito sa BIR box na to. This is a box po na sinubmit ng BIR sa Committee on Justice noong April 2022 hearing po nila. Pero hindi binuksan ng BIR at binigay po niya yung burden ngayon sa Committee on Justice to determine or to decide for themselves whether or not buksan ba ng committee nila. So in simple terms, ang ginawa po ng BIR, nag-comply sila sa subpoena but he is protecting himself and the BIR from possible liability. So yun, ang galing din diba ng commissioner nila. Very interesting legal strategy kasi he complied nga po with the subpoena. Pero ngayon, the burden or the legal exposure or risk ay nasa Committee on Justice members. Okay? And the reason po, kaya ko nasabing may legal risk or legal exposure kasi very strict din po yung confidentiality rules in relation to tax returns po or BIR records na taxpayers. So ipakita ko po sa inyo. Di ba? Totoo yun. Halimbawa, kami sa kumpanya. Sabi ko naman sa inyo, nasa corporate world ako for almost 20 years. So 20 years, let's say. Sa corporate tayo. Siyempre, hindi naman kami pare-parehas ng sweldo. Yung sweldo ko, tsaka yung sweldo ng kasama ko, kahit magkaparehas kami ng job grade. Hindi kami parehas. Mas mataas ako, mas mataas siya, mas mababa ako, mas mababa siya. So may confidentiality doon. Bawal na bawal yun sa kumpanya na sasabihin mo kung magkano yung sinisweldo mo kasi pwedeng pagsimulan ng problema yan. So sa corporate ito, bawal to. So ganun din, kapag kami ng 2306, yung nagpiprint kami ng 2306, ina-assure namin na walang naiiwan sa printer. Kasi dahil doon sa 2306 mo, pwede na lang ma-compute kung magkano yung annual na salary mo at magkano yung monthly na salary mo. So bawal na makita ng ibang tao yung yung ITR mo. Makikita lang yan, ang may kopya lang yan, ikaw, yung BIR at saka yung opisina ninyo. Hindi nila yan pwedeng ipakita ang HR, pinakita yung ITR mo sa ibang empleyado, pwedeng matanggal yung HR na yun. Ganun din dito mga bossing. Merong batas na nagpoproteksyon diyan sa mga ganyang confidential na mga information. So this one po is RA 8424, an amendment to the NIRC natin, and yung relevant provision lang po natin dito is Section 20. So ito po, Section 20, Submission of Report and Pertinent Information by the Commissioner. Submission of Pertinent Information to Congress. The provision of Section 270. So ito pong 270 of the code. Yung code po is NIRC, National Internal Revenue Code. Dito po nakalagay yung mga penal sanctions and penal provisions kung may gawin kayong illegal sa under the NIRC. Okay, so going back, ang nakalagay po dito, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports, criminal actions initiated, and taxpayers' returns. So ang maganda pong i-take note natin dito, the Commissioner, upon request ng Congress, and in aid of legislation. So malinaw in aid of legislation. Kung sila ay naghihiring, nag-iimbestiga dahil gagawa sila ng batas, whether i-amend nila yung gawa ng batas, gagawa sila ng mga implementing rules and regulations, IRR, yan, pwede. Pero sa ganitong klase ng proceeding, hindi.